Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukumpas. Ang unang sulat ni Pedro. Unang kabanata. Mula kay Pedro na apostol ni Hesukristo. Mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, para sundin niyo si Hesukristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. May inihanda ang Diyos para sa atin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukumpas. At sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya niyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. Kahit hindi niyo siya nakita ay mahal niyo siya. At kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinatanggap niyo ang bunga ng pananampalataya niyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung papaano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan niyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Sundin ninyo ang Diyos. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos.
Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Walang pinapaboran ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan niyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilar, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig niyo ay sa Diyos, at umaasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo, at ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid niyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos-puso dahil ipinanganak na kayo muli. At ang kapanganakan ito ay hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salita nito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ikalawang kabanata. Dahil ipinanganak na kayo muli, talikuran niyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang uri. Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual, upang lumago kayo hanggang makamtan niyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Siya ang batong buhay na tinakwil ng mga tao pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aanay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, may pinili akong maghahari sa Zion, tulad niya'y mahalagang bato na ginawa kong pundasyon. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Ngunit sa taong hindi sumasampalataya ay naganap ang sinasabi ng kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Ang batong ito ay naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapat sa kanila.
Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganoon ang nakatalaga para sa kanila. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na niya kayo. Mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Sa lahat ng oras, ipakita niyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa niyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Magpasakop kayo sa mga tagapamahala ng bayan. Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan. Maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ng mabuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Malaya na kayo, pero hindi ito nangangahulugan. Malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang niyo ang lahat ng tao at mahalin niyo ang mga kapatid ninyo kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang ninyo ang emperador. Tularan ninyo si Kristo. Mga alipin, sundin ninyo ng may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Hindi lang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan, dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya. Pero kung parusahan kayo dahil sa ginagawa ninyong masama, wala ring kabuluhan kahit tiisin ninyo ito. Ngunit kung pinaparusahan kayo kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag, para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya pero hindi siya nasanda. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na may kasalanan at mamuhay na matuwid. Dahil sa mga sugat niya gumaling tayo, para tayong mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Ikatlong kabanata. Sa mga mag-asawa, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala niyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali
kahit na hindi kayo magsalita, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinahon kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos, at ito ang ginagawa ng mga babaeng banal ng unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa niyo at huwag kayong matakot sa kahit anuman. Kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa, dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Igalang niyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo, dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa niyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Magmahalan kayong lahat. Ngayon, narito ang ilan upang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong dagdihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ang panginsulto ang mga nanginsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos, dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa niyo? Pero kung pusigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa niyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Alalahanin niyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mahinahon at mag-alak kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. At sa kalagayan ng espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahon niyon, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 taon lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig.
Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating lamang sa kalooban niya. Si Jesucristo ay nasa langit na ngayon sa kanan ng Diyos at pinasakop sa Kanya ang lahat ng anghel at ang lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan.